Alam niyo po mga kababayan, hindi po natin dapat pinapalampas ang ginawa nito ni alias Rene. Dahil mahigit isang buwan na po simula nung nilabas niya yung video niya na marami pong akusasyon at para po sa akin mga kasinungaling akusasyon laban kay Senator Risa Hontiveros, hanggang ngayon po ay hindi pa rin siya humaharap sa media o nagpapakita sa mga otoridad at hindi pa rin humaharap sa korte para patunayan yung kanyang mga akusasyon, yung kanyang mga pinagsasabi. Hindi po natin ito dapat pinapalampas dahil namimihasa na po sila mga kababayan. Para po sa akin, maituturing po na sinungaling si alias Rene hanggat hindi niya napapatunayan na totoo ang mga sinabi niya. Ang dami po niyang sinabi na pinaniwalaan ng mga DDS. Kung ano-anong pangungutya at panginsulto ang tinamo ni Senator Risa Hontiveros. At nangako po siya na magpapakita po siya ng ebidensya, proof sa kanyang mga akusasyon. Pero hanggang ngayon po, mahigit isang buwan na mga kababayan, hindi pa rin po siya lumalabas. So ganun na lang po ba ang sistema nila? Ganun na lang po ba ang lagi nilang gagawin ng kampo ng mga DDS na maglalabas ng intriga, akusasyon, at kung ano-anong kasinungalingan, tapos bigla na lamang silang maglalaho? Hindi nila papatunayan ang mga pinagsasabi nila? Hindi po ba napaka-unfair nun mga kababayan? Hindi po natin dapat pinapayagan yan. Kaya tama po yung ginawa ni Senator Risa Hontiveros na nagsampa siya ng reklamo sa NBI at sa DOJ para mapanagot yung mga dapat mapanagot. Dahil talaga pong namimihasa. Sobrang wasak na po ang bansa natin dahil sa mga kasinungalingan. Kaya hindi po natin dapat ito pinapalampas. Dapat manawagan tayo at singilin po natin ang mga DDS sa kanilang mga akusasyon laban kay Senator Risa Hontiveros. Sa kanilang mga pinagyayabang, sa mga pinagsasabi nila, dapat po natin silang singilin. At kayo namang mga DDS kayo, hindi ba kayo nahihiya? Hindi nyo ba hahanapin or kukumbinsihin si alias Rene na lumabas para patunayan yung mga pinaniwalaan nyo? Hindi ba kayo nahihiya sa mga Pilipino, sa mga pinagagagawa nyo? Kita nyo mga kababayan, hindi siya mapakinabangan ni Kibuloy dahil hindi po siya lumalabas. Kaya sa akin po, hanggat hindi niya pinapatunayan ng mga pinagsasabi niya, hanggat hindi siya nagpapakita sa korte, matatawag at maituturing ko po siyang sinungaling. Huwag po natin kalimutan na si BP Sara mismo nagsabi sa isa sa interview sa kanya ng isang DDS vlogger yata iyon, sinabi niya na nabasa daw po niya ang affidavit ni alias Rene. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, kilala niya yung mga taong humahawak kay alias Rene, or alam niya kung nasaan si alias Rene. Pero bakit hanggang ngayon, mahigit isang buwan na hindi pa rin niya inilalabas yung sinasabi niyang affidavit? At bakit hindi niya tinutulungan ng otoridad ng ating PNP at NBI na mahanap si alias Rene gayong nabasa na niya ang affidavit? Dalawa lamang po ang ibig sabihin niyan eh. It's either alam ni BP Sara kung sino may hawak kay alias Rene kasi nakakuha siya ng kopya ng affidavit nito, or nasa kampo talaga nila mismo ang humahawak at nagtatago kay alias Rene. Bakit hindi nila harapin si Senator Risa Hontiveros kung totoo ang mga pinagsasabi ni alias Rene? Or ito'y mababaon na lamang sa limot, makakalimutan at papalampasin? Ganyan po ba ang sistema nila? Mang-iintriga, mang-aakusa, mambibintang, magkakalat ng kasinungalingan, tapos babaliwalain na lamang dahil sila maglalaho, makakalimutan. Tama po ba yun mga kababayan? Pinaniwalaan sila ng mga supporters nila. At yung mga supporters nila, nagpauto naman. Hindi ba dapat naniningil kayo mga DDS kayo? Dahil kayo yung naniwala kay alias Rene. Pero bakit hindi kayo nagsasalita ngayon? Bakit ang tahimik nyo? Bakit hindi nyo sasingilin sa mga patunay? Hindi po ba mga kababayan? Nakakalungkot po kapag ganyan ang sistema natin dito. Na puro kasinungalingan na lamang ang panlaban nila. Ang masakit po, ang nakakasama ng loob, ay may mga naniniwala sa kanila. At yung mga naniniwala sa kanila, dahil pabor yun sa mga iniidolo nila, wala silang pakialam kung totoo o hindi ang sinasabi ng mga taong pinaniniwalaan nila. Yung po ang nakakasama ng loob. Hindi po tayo dapat pumapayag sa ganyang sistema. Dahil sa mga kasinungalingan, panlilinlang, pang-uuto, maraming tao po ang nasisira ang reputasyon gamit ang kasinungalingan nila. Maraming tao po ang kinukutya, iniinsulto, binabastos dahil sa mga kasinungalingan nila. Nangako ka alias Rene na ipapakita mo ang ebidensya mo, ang proof mo. Pero mahigit isang buwan na, hindi ka pa rin lumalabas. So hindi namin alam kung ano nang nangyari sa'yo,
Kung may mga tao bang nananakot sa'yo, humahawak sa'yo, or kung may mga tao ba na pumipilit lamang sa'yo na magsinungaling, or sabihin ang mga sinasabi mo, hindi na namin alam kung nasaan ka na. Yan po ang nakakatakot mga kababayan. Hindi natin alam kung nasaan si Alias Rene. Kasi kung totoo yung mga pinagsasabi niya, matagal na po siya dapat humarap sa korte. At nang nagamit ni Kibuloy yung mga testimonya niya. Total naman si Kibuloy ay humihingi ng pansamantalang kalayaan or yung request nila para makapagpiyansa. Pero hindi nag-grant yun dahil wala pong value or wala pong bigat siguro yung request nila. Hindi nga po nila magamit yung mga testimonya or video ni Alias Rene kasi hindi po lumalabas si Alias Rene sa korte. Bakit? Yun ang tanong mga kababayan. Para po sa akin, mga kasinungalingan lamang ang sinabi ni Alias Rene. At yung mga sinasabi niya na iba pang witness ay binayaran or pinilit, bakit siya lamang ang nagsasabi ng ganun? Bakit yung ibang witness ay firm at naninindigan at talagang kumakampi po kay Senator Risa Hontiveros? Pagkatapos lumabas ng video ni Alias Rene, andun pa rin si Kibuloy, nakakulong pa rin. Kasi wala pong saysay, walang value ang video na yon ni Alias Rene dahil hindi po siya nagpapakita. Hindi po natin malaman kung siya'y pinipilit lamang na magsalita or gumawa ng ganung video, kung siya'y binayaran or kung siya'y tinatakot. Yan ang problema mo, Alias Rene. Yan ang problema mo ngayon. At kayo mga DDS kayo, mahiya naman kayo. Kayo yung nagpakalat ng video na yan, kayo yung naniwala dyan, at kayo yung nang insulto at nangutya kay Senator Risa. Pero kayo yung walang kakayahan na maningil ng proof at ebidensya kay Alias Rene. Bigla kayong tumahimik. Sinasabi ko, hindi kayo magtatagumpay sa ganyang sistema, sa ganyang style. Kung puro kasinungalingan, panlilin lang at panguuto ang gagawin nyo at papaganahin nyo, sunod-sunod pa rin ang karma at kamalasan na matatamo nyo. Dahil hindi po kumakampi ang tadhana, ang Panginoon at ang nature sa kasamaan at sa mga mali, lalong-lalo na sa kasinungalingan. Maraming pong salamat sa panonood mga kababayan. Huwag po tayong pumayag sa ganyang uri ng sistema na puro kasinungalingan, panlilinlang at panloloko. Huwag na po tayong pumayag. Matuto na po tayong pakiusap. Salamat po.